Grabe, ma'am, yung traffic ngayon. Inabutan natin yung rush hour. Siya nga pala, ma'am. Maitanong ko lang ano. Kasi, di ba may nasabi kayo dati? Ano, balak niyo pa ba ituloy yung charity feeding dun sa mga nasalanta ng bagyo? Kasi parang ano eh, ang dami pong kawawa talaga. Halos sira-sira po yung mga bahay. Palagay nyo, ma'am. Madam, pansin ko lang po ano, parang malungkot po kayo ngayon ah. Parang matamlay po kayo. May problema po ba kayo? Kasi hindi ka naman po ganyan dati eh. Kadalasan po pag nagkwentuhan po tayo, mas madaldal ka po sa akin eh. Parang tahimik ka po ngayon. Hindi naman po sa nangihimasok ako ano, ma'am. Wala po bang nanliligaw sa inyo? Kasi parang ano eh, di ba? Parang may iba kayong kasiyahan bukod sa pagtatrabaho ninyo. Kasi puro kayo trabaho eh. Halos wala na kayong oras sa sarili ninyo. Alam niyo, madam, matagal niyo na po akong driver. Matagal na ako nagseservisyo sa inyo. Alam mo, madam, sa tagal ko po dito na driver po ninyo, kitang-kita ko po talaga yung sipag po ninyo sa trabaho. Halos wala na kayong panahon para sa sarili ninyo. Paano kaya kung magbakasyon muna kayo? Suggestion lang naman. Palagay ko kailangan nyo rin talaga yun eh, para sa isip ninyo, para makapag muni-muni kayo, para makapag-isip-isip kayo. Kasi palagay ko parang napapagod na kayo eh. Palagay nyo, madam. Parang wala akong kausap dito ah. Madam, diyan ka pa ba? Pambihira. Tulog pala yung mga kasama ko. Salita ako ng salita dito. Kaya pala walang sumasagot. Talaga si madam. Hindi mo lang nagsabi. Tutulog pala siya. Ay, maba ng biyahe natin. Mas na kaya? Tanghali na. Gutom na rin ako. Hindi pala si Yaya, tulog din eh. Kumain kaya muna kami. Singin ko kaya si madam. Yaya! Yaya! Gising! Tanghali na oh. Hindi pa tayo nga nanghalian. Oo nga pala, anong oras na ba, Anton? Ako, nakatulog na ako. Mag-aalauna na. Sa Hindi pa bagay, tayo kumakain. Oo nga, sa bagay. Anong oras na pala talaga? Tanghali na pala talaga. Ako din, gutom na din ako, Anton. Gisingin mo na kaya si madam para makakain na tayo. Ma'am, sorry po, pero kailangan na po natin kumain. Tanghali na po. Sige po. Nasaan na po ba tayo? Nasa BGC na po tayo, madam. Sakto, marami na pong kainan dito. Dito po, kabilaan, may KFC, may Chowking, may McDo, Jollibee. Maraming kainan po dito. Saan nyo po gusto? Ayan, dito na tayo, madam. Dito na tayo sa Kuya Jay. Makakain na tayo.
tayo. Ma'am, ay sabihin sana ako sa'yo kung okay lang. Pwede kaya muna akong makauwi sa amin, sa summer. May importante lang kasi ma'am. Babalik din naman agad pagkatapos. Sige, Yaya, ikaw bahala. Pero baka naman pag uwi mo ng probinsya, balikan mo na naman yung asawa mong lasinggero, ha? Oo, babalik agad ako. Huwag kang mag-alala. Yung mga ganong tao, hindi na binabalikan niya. Kaya huwag kang mag-alala. Babalik agad ako, ma'am. Oo, sige. Tsaka siya nga pala, may biyahe na ba sa inyo? Di ba kakabagyo lang? Meron na, pero bumalik na. Pero yun nga lang, minsan talaga na-stranded kasi sa dami ng nakatambak na mga sasakyan doon. Pero hindi katulad ng dati na talagang ilang days talaga yung matatambay ka doon sa kaya. Tsaka, Ngayon, okay na naman. Tsaka yung pamilya mo, kamusta naman doon? Okay naman sila. Kaya ngayon, namimiss na din nila ako. So, kailangan ko na din talaga muna ma'am umuwi. Kahit sandali lang. Sige, ikaw bahala. Sulitin mo din yung bakasyon para Thank you. makapagpahinga ka din kahit paano. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Siya nga pala, ma'am, kung okay lang, pwede bang mag-advance? Para kahit pa paano may pasaliwa ako sa mga bata. Tapos, siyempre may panggastos na din doon habang doon. Kung okay lang, ma'am. Okay, magkano bang kailangan mo, Yaya? Ma'am, kung okay lang sana kahit yung isang 1 month salary ko lang po. Okay lang. Sige, gawin ko ng 2 buwan. Wow, thank you, ma'am. Thank you so much. Total, napakasipag mo naman eh. Thank you po, ma'am. Thank you po. Grabe talaga si madam. Parang gusto ko na rin tuloy mangbali. Grabe. Alam mo madam, dyan talaga ako bumibilib sa'yo. Pagdating sa mga ganyang bagay, maaasahan ka namin. Alam mo, dapat sa'yo, mag-asawa ka na eh. Wala ba naliligaw sa'yo? Walang problema, basta masipag kayo sa trabaho. Tsaka yung mga pag-aasawa-asawa na yan, naku, wala pa yan sa isip ko ah. Kabisi-bisi natin sa trabaho. Grabe, sayang naman yun, madam. Tingin ko sa inyo, yun na lang talagang kulang sa inyo eh. Kasi halos nasa inyo na yung lahat eh. Di ba? Sikat kayo, mayaman kayo. Kung ano pang kailangan ninyo sa buhay, yung taong mamahalin na lang ninyo habang buhay. Naku, wag na nga tayo dyan. Change topic na tayo. Wag na tayo dyan. Boy ko ma'am, basta yung balik ko, tutuloy ko na. Kahit 3 months advance, okay lang sa akin. Naku, Anton, grabe naman yata yun. Hindi, biro lang yun, madam. Hindi, gutom lang ako. Naku, Anton, wag mo naman i-encourage si ma'am na mag-asawa agad. Naku, pag nakapag-asawa yan ng pasaway, matutulad sa akin yan. Naku, mahirap na. At saka, baka mag-iba na yung sitwasyon natin sa amo natin pag may asawa na, hindi katulad ngayon. Diba? Kung anong wish natin, nagagrant ni ma'am. Katulad ng mga bali natin. So, wag naman sana muna. Yung sa bagay, may punto naman si Yaya, di ba? Basta ako, alam ko naman na matalino naman si madam. Kung makakahanap siya ng lalaki, alam ko, deserve ng pagmamahal ni madam. At syempre, ang pipiliin niya, yung the best para sa kanya. Hindi kagaya ng asawa mo, Yaya. Kaya sa susunod, Anton, wag mo nang i-convince si ma'am na mag-asawa. Para naman din magkaroon din ng time si ma'am pumili. At oras na dumating yung guy na para sa kanya, sigurado tayong deserve niya. Ano yata? Pwede ba? Okay lang. Para may legit pa rin ba? Nag-no-rice ka pa, may legit lang ka rin naman ba? Hindi matamis.